finish this in, okay, 10 minutes before 4. Okay. Sige. So anyway, so galing ako sa, pinili ko na ako na muna magturo ngayon kasi 3 linggo. So kung June pa ako magtuturo, abutin ako ng 7 linggo bago huli magturo. And medyo nireview, may nag-review sa akin. May nag-review sa akin, hindi taga-church. May nag-review sa akin na dapat hindi gano'n. Okay? And okay na rin. Kaya sabi ko, sige, bago next week, 2 Sundays, hindi ako magtuturo. So next Sunday, si Ate Shi. Sila Sunday, huling na pag-usapan si MJ. But pwede pa rin magbago yun, okay? But naka-prepare naman yan, naka-prepare naman lahat yan. So, at the end of the day, is this. For 2 Sundays na wala ako, I'm asking you to gawin yung full house. Okay? Kahit na wala ako, gawin yung full house, gawin natin full house to, mag-invite tayo ng mga tao. At hindi porque wala ako, mawawala na rin kayo. Okay? Dapat nandito tayo, full support tayo. Now, paano ko ba ganito? Now, meron akong gustong ituro sa inyo. And itong bagay na ituturo ko, this is something na natutunan ko lang. But, very personal itong bagay na to sa akin. Very personal. Very, very intimate. And nakakahinig ng buto at kalamnan. Itong bagay na to. So, itong bagay na natutunan ko, sasabihin ko na sa inyo to, hindi to originally from me. Okay? But, this is something na I believe we need to hear as a church. So, I'll be asking yung mga bubuyog, wala mo lang bubuyog. Okay? Mamaya na kayo magbubuyog kasi magbubuyog kayo mamaya. Okay. Okay. So, I need you to get this. Kasi, tawag dito, this is something na very crucial, hindi lang sa simbahan, actually, kundi sa personal na lakad natin sa Panginoon. So, I want you to take note of this. As I teach this, dalawang perspective yung titingnan natin. Yung perspective na spiritual, saka yung perspective na physical. Okay? Yung perspective na spiritual, ito yung pagsunod mo sa Diyos. Okay? Ito yung pagsunod mo sa Lord. Ito yung pagsunod mo sa Panginoong Jesus. Ito yung perspective na spiritual. Yung perspective na personal, ito yung pagsunod mo doon sa leader o spiritual leader o pastor na binigay sa iyo ni Lord. Okay? So para ma-deliver ito ng maayos, kalimutan niyo muna na ako yung pastor niyo. Okay? Imaginein ko na iba kayong simbahan. Okay? Ganon. Ganon. Maiintindihan nyo as I go along. Kasi kung merong, baka sabihin nyo kasi, so dalawang perspective titingnan mo. Yung pagsunod mo sa Lord at yung pagsunod mo sa pastor. Pagkasalibin natin ang dalawang ito. So today, we're going to read or we're going to discuss some of the passages of the whole chapter of John chapter 6. So if you have your Bible with you, please open your Bible in John chapter 6. Pero dahil mahabang-mahaba yung kasi meron siyang 71 verses, hindi natin siya iisa-isahin for the sake ng time. But John chapter 6, it talks about, dito mo malalaman ang context nito, ay dito nagpakain si Jesus ng 5,000 na mga katao. Tapos meron siyang pinakain dito at sabi dito, merong mga tawag ito, 5,000 na kalalaki, tapos hindi pa kasama yung mga bata sa mga kababaihan. According to their study, na baka merong 15,000, around 10 to 15,000 people during that time. Kasi during that time, pag binasa mo, there are 5,000 men. And actually, men lang yung binibilang. Hindi pa kasama doon yung mga kasama-kasama nila. Okay? So, sabi dito sa John chapter 6, meron dito pinakain si Jesus sa 5,000. Pero, may mga eksena dito in between. So as we read from John chapter 6, this will be a story or this will be not about anyone else, but it will be about, sabi mo sa katabi mo, about you. About you? About, hindi kami katabi mo, sabi mo, sa'yo daw to, ikaw daw to, yan, ikaw daw to, yan. Yun nga lang, sino ka dito? Sino tayo dito? Diba? Kasi I'm going to talk to you about 7 kinds of people that you will find in John chapter 6. And we call this
7 reasons why we follow Jesus. Dami, di ba? Sana matapos ko. 7 reasons. 7 reasons why people follow Jesus. And 7 reasons also, sabi ko magkakabihan, Jesus and your spiritual leader. Why people follow the leader, or spiritual leader, or the pastor, o ano man gusto tawag, bishop, o ano man. Okay. John chapter 6, verse 1 to 2. Sabi dito, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Then a great multitude followed him. So napakaraming sumunod sa kanya, because they saw his signs which he performed on those who had disease. So sa John chapter 6 verse 1 and verse 2, pumunta si Jesus sa isang lugar at napakarami ng sumunod sa kanya sapagkat mayroon silang nakitang ano? Ano nakalagay dyan? May nakita silang ano? Ayan, mayroon silang ano? Miracles. Sige, ayan, kayo. Nakita nilang ano? Ano nakita nila? Bakit sila sumunod kay Jesus? Nakita nila? Signs, healing. Ano yung sign? Sinabi na ni Ate Mo yun. Ano yung sign? Ano? Healing. So dito, nakakita sila na wala na, nawawala ng battery. Okay. Kasi yung isa, paki-charge lang pala yung ano, isang battery. Try lang. Hindi nyo dali, Peg. Sige. Okay lang. Tuloy dito na. Okay. Sige. So, pakipalitan na lang yung battery dito. Pakilagay na lang dyan sa isa. Para si Masoki yan. Ngayon, yung isa. Orange. Yung ano? Wala. Sige, tuloy tayo. So, sabi doon, there was this sign. Merong sign kung saan si Jesus nag-perform ng miracles. Okay? And ang miracles na yun is healing. At napakaraming tao sumunod sa kanya sapagkat marami sa kanila, therefore yung may sakit. Nung nakita nila na itong tao na to, itong Jesus na to ay nagpapagaling, they want to follow Him. Diba? They want to follow Him. So there are people who follow Jesus because of signs and wonders. Diba? There are people who follow Jesus because of signs and wonders. So, asan na? Point number 1 na yun. Okay. So there are people who follow Jesus because of signs and wonders. Minsan may mga tao na sumusunod sa Panginoon dahil meron silang nakitang power. May nakita ang kapangyarihan at makikita nyo ito sa mga crusade. Makikita nyo ito sa mga malalaking gathering. Na pag may gathering na ganito, oy, itong tao na to nagpapagaling, so punta tayo doon. Itong tao na to, hindi pa kasi tayo nakaka-attend dito ng crusade. Naka-attend na ba kayo? Pero bang siguro time na naka-attend na kayo ng mga crusade o yung mga malalakihang gathering kung saan yung nagpipreach, magpipray ng healing, tapos may magte-testimony na, ako nakalakad ako bingin ako, tapos nakarinig ako, bulag ako, nakakita ako. May ganon. May mga ganon malakihang gathering. And there are people. Does it happen? Yes. And ngayon, may isang tao dito sa Pilipinas, and I don't also promote this person, pero kasi medyo questionable yung kanyang ibang doktrina, pero this is a pastor, at siya'y present sa Jessica Soho. Kilala niyo ba kung sinong tinutukoy ko? Present siya sa Jessica Soho. Nagpapagaling siya. Ikaw, wait lang. Sino yun? Hindi naman present si Pastor Hyla Pangilinan, present siya Jessica Soho bilang someone na sa deliverance at sa mga demonyo at sa mga swang. Pero ito, present siya na nagpapagaling siya. Sino po si Kibuloy? Marami. Hindi nagpapagaling si Kibuloy. Hindi nagpapagaling. Letter J ang simula. Letter T ang apelido. J ang apelido. Hindi niya pa. Sino? Andas nanonood ka na Jessica Soho? Kung hindi kayo nanonood na Jessica Soho, hindi niyo kilala. Siyempre. Okay, sabihin ko yung pangalan. Kilala siya ngayon sa Facebook Si Joey Neves. Hindi nyo kilala? Ayan. Si Joey Neves ay, wait lang. Si Joey Neves, search his name. Nasa Facebook siya.
he's a pastor. He's a Christian pastor. Pag makikita mo paano siya mag-conference, marami, puno, marami. As in legit, marami. Sa Visayas area. Okay, but there are questionable about sa mga doctrines niya. There are questions about sa doctrines. Okay, so that we will not go doon sa doctrines niya. Pag nakita nyo, ang daming tao. Bakit? Kasi they promote him as someone na nagpapagaling. And people in the provinces, sa probinsya, sa Maynila, kasi sabi ko nga, sa Manila, mas mahirap kang ipaniwala na nagpapagaling si Lord. Na God moves supernaturally. Mahirap kang kumbinsihin. Pumunta ka na simbahan, at sa simbahan, pag pinag-pray ka, gagaling ka. Mahirap dito sa Maynila. Pero pag sa probinsya, it's a different story. Sa probinsya, isa lang gumaling, buong barangay mo, madadala mo. Di ba lalo na yung mga liblib na lugar? So si Joey Teves, kaya makikita mo. And doon, pinapresent niya si Jesus, ganito, and so on and so forth. So I will not go into details yet. So that's one of the examples. Another one is example si Benny Hinn. Benny Hinn is isa sa mga man of God, kung saan ako personally na-experience ko yung power ni God sa kanya. Personally, I will not go into details kung ano yung nangyari, pero ako, personally, I have a testimony. So, pero nung nandito siya sa Luneta, ilan ang tao pumunta sa kanyang gathering? 2 million lang naman. So, bakit lahat ba lang pumunta doon, pastor, gumaling? Hindi. Pero may mga gumaling ba? Meron. Gano'ng kalaki yung percentage? Hindi ko alam. So therefore, ibig sabihin, sa panahon ngayon, sa panahon ni Jesus, people follow kasi may nakita sila na power na gumagalaw. Amen ba? So, ibig sabihin, ikaw, ba't ka ba sumusunod? Sumusunod ka ba dahil may power? Sumusunod ka ba kasi merong answered prayer? Nagpapakita ka ba sa simbahan kasi kung nagsisimba ka, may nasasagot na panalangin mo. Eh paano pagka hindi na nasagot yung prayer mo? Paano kung hindi ka gumaling? Paano kung same old problem pa rin? Paano kung walang nangyari? Susunod ka pa rin ba? Kung nakadepende ang faith natin sa signs and wonders, sa power ni God sa pagsunod, darating ang panahon na pag hindi mo na nakikita yung power ni God na nangyayari sa buhay mo, ikaw ay titigil sa pagsunod. Hindi motivation ang power para sumunod. Take note ang sinasabi ko, sumunod, hindi pumunta. Okay? Magkaiba yung sumunod sa pumunta. Pag pumunta ka, first time, second time, pero pag sumunod, ibig sabihin, dire-diretso na. Kunyari, etong church na to, madali lang ito, dati ito papunuin. Alam niyo paano? Bumuhay na yung patay. Sino volunteer? Nagkaya patay, di ba? Mag-raise ka lang din. Then there will be a testimony sa church na yun, may nabuhay na patay. I'll tell you, pag ikaw nakabuhay ka ng patay, there will be testimonies na nakakabuhay ng patay, you will have your own church. You will have your own big ministry. Tapos every week, may gumagaling every week, may miracles every week, may miracle money every week, merong ano, I'll tell you, ang dami. Pansinin niyo yung mga malalaking simbahan. Pero minsan yung mga malalaking simbahan na gano'n, sila din yung medyo naging questionable. Bakit? Kasi nung hindi na nakita gumagalaw yung kapangyarihan ng Diyos, nawala na yung mga followers. And it happens. It happens. So, anong lesson doon? Do not depend on the power or on the signs and wonders only. Build your faith. Build your faith on the Word of God. Amen. Diba? Build your faith on the Word of God. Is that an amen ba? Diba? Ini-establish natin ang pananampalataya natin hindi sa signs and wonders. Those are manifestations. Those are gifts of the Holy Spirit. Tutulungan ka nito may strengthen. Pero, hindi doon nakasalalay ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya mo ay nakasalalay, sabi sa Biblia, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Therefore, we build our faith in the Word of God. Is that an amen? Wala ko narinig. Amen po ba? Amen. So, sabi mo sa katabi mo, word yan, word. Word ha? Word. Okay, number 2. So, tapos na tayo. So, sino to ano pa yung mga reasons o mga tao sumusunod? Sa verse 6
chapter verse 14 to 15. Saan na yun? 14 to 15. Sabi dito, Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said this. This is truly the prophet who is come into the world. Then verse 15, Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, nakita nila, gumagawa ng signs and wonders. Nakita nila na itong Diyos na to ay makapangyarihan, itong taong ito makapangyarihan. Sabi na, siya yung hari na hinihintay natin. Halika, huwag na tayo mag-voting. Gawin na natin siyang hari ngayon pa lang. Diba? Imagine mo, persahin kang gawing hari. Diba? Persahin kang gawing hari. So, sabi dito, and take him by force to make him king. So, pipilitin nila na gawing hari ang Panginoong Jesus kasi feeling nila yun ang tama. Number 2, bakit sumusunod ang mga tao sa people? There are people who follow Jesus because they perceive or they feel na they can dictate on the Lord. Those who follow Jesus but they want to dictate on Him. Diktahan ba ang Diyos? And those who follow the leaders, the spiritual leaders, pero dinidiktahan kung ano dapat gawin ng leader. And there are people like that. And there are people who do that. And there are leaders and there are disciples who do that. Ano yun? Susunod ako sa iyo, pastor. Pero saglit lang, ito dapat. Ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Di ba? Okay. Diba? Ikaw ba yung klase na susunod ka, pero saglit lang, susunod ako sa iyo, sumusunod ako sa iyo, pero magdidikta ako. Ibig sabihin, sasabihin yung gusto kong sabihin, at kung hindi mo ako napagbigyan, magtatampo ako. Diba? By force. Hindi mo ako napagbigyan, magtatampo ako. So, hindi mo ako napagbigyan, ayoko na sa iyo. Hindi mo napagbigyan yung gusto ko, dapat yung gusto ko ang masunod. Dapat hindi ganon. Kasi itong mga tao na to, they saw something, kaya nga sila sumunod eh. Pero nung nakita nila, motivation na nila, ayaw lang namin makita yung signs and wonders, gusto ko namin gawing king, gusto ko namin maging leader. Ang ganda naman nung ang ganda naman nung tawag ito, nung plano talaga na gawing hari si Jesus, di ba? Hindi naman bad, hindi naman evil eh. But, hindi yun yung plano ng Diyos. Ano ibig sabihin ng diktahan? Tayo minsan, dinidiktahan din natin sa Lord. Lord, susunod ako sa iyo, pero ngunit ganito, subalit, wait lang. Ganito gagawin, ganito dapat. Amen? Sino nagdidikta sa Lord sa prayers? Hindi ka nagpipray ng Lord, let your will be done. Pero ipipilit mo yung prayer mo, Lord, ito dapat. Ang laki ng difference ng Lord, let your will be done sa Lord, ito gusto ko eh. At may mga Kristiyano nagtatampo sa Diyos. May mga Kristiyano nagtatampo sa Diyos. Pastor, bakit ito ang preaching mo? Nakalimutan mo masabihin kay Ate Shishi, next week yung preaching mo dapat magaan. Kasi mabigat to. Malay nyo, sabihin din ni Lord kay Ate Shishi niya, dapat mabigat din yung preaching mo. Alam niyo bakit? Malalaman nyo pagdating natin sa number 7. Number 7. Abot tayo number 7. Okay. So, let us not become those people who dictate things in order for us to follow. Diba? Diba? Let us not become those people. Anong ginawa ni Jesus sa mga taong yun? Pagbabasahin niyo yung kasunod, sabi doon, He departed again to the mountain by Himself alone. He ignored them. Diba? Parang, we will make you king. Bahala ka sa buhay mo. Diba? So minsan, pag tayo, pinipilit natin sa Diyos, pansin nyo, yung gusto mong mangyari, piling mo, nare-realize, minsan wala nangyayari. Lalo nang gumugulo. Hindi kaya ini-ignore ni Lord yung pagpipilit natin sa Kanya. Hindi sinabi ng Diyos, tawag mo sabihin yung desire ng heart mo. Si Jesus nga nagsabi, Lord, kung maaari lang, Ama, kung maaari lang, pwede bang hindi ko nadaanan yung sacrifice, yung suffering? Pwede mong sabihin sa Lord. You can tell your emotion, you can tell yung nararamdaman mo sa Diyos, you can tell it to God, you can be honest. Kasi hindi ka pa magiging honest, kilala ka naman ng Lord. Amen ba? Pero, at the end of the day,
ayaw, dapat sabihin pa natin, Lord, sige. Ito gusto ko, Lord, pero kung ayaw mo nito, sige. Ikaw bahala na. At hindi siya madali. Hindi siya madali. Tama po ba? Tingnan mo yung kapatid mo, humihinga pa ba yan? Di ba? Di ba? Haba, di ba? O, sabihin mo sa katabi mo, walang diktahan, kapatid. Walang diktahan. Lakas mo naman, sabihin mo, walang diktahan. Di ba? Walang diktahan. Di ba? Dinidiktahan si Lord, dinidiktahan yung pastor. Pamihira naman. Okay. Number 3. Di mga nilalaktawan ako para makapit sa oras. Number 3. Okay. Verse 25 to 27. 25 to 27. Okay. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them and said, Most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Okay. So there are people who follow Jesus. Dito natapos na. Nag-perform na si Lord ng feeding the 5,000 dito. Okay, natapos na. Ngayon, umalis si Jesus, pumunta sa ibang lugar, sinunod siya ng mga tao, at nung nakita siya ng Panginoon ng mga tao, sabi, Lord, kailan ka pa nandito? At sabi ni Jesus sa kanila, kaya kayo sumunod sa akin kasi nabusog kayo. There are people who follow Jesus because there are benefits. Because of benefits. There are people who follow your leader or pastors because there are benefits. There are people who show up dahil may benefits. Paano benefits? Magpa-feeding program ka. Ang daming pupunta. Diba? Sabihin natin, maliban sa signs, meron pang isang way, paano natin mapupuno ka agad to? Sabihin natin, every week, natanda natin, may grocery pag-uwi. Tingnan nyo. O, maghihila ka lang dyan eh. Puno to. Tama mali, ilamang natin o. May 500 pesos worth of groceries. Palagay nyo, ano mangyayari? Kasi bakit? May, sabihin mo sa kapatid mo, may benefits. Yan. Ba't ka pupunta ng church? Kasi nandun yung crush ko. Benefits. Ba't ka pupunta ng church? Kasi may pagkain. Benefits. Bakit pag may celebration, marami pupunta? Kasi may celebration? May benefits. Tama mali. May benefits. Diba? Kahit may sakit ka, bakit may sakit ka? Bakit nandito? Pastor, anniversary. Diba? May benefits. And there are people, unfortunately, sabi ng Panginoon, kaya kayo sumusunod kayo sa akin kasi nag-benefit kayo sa pagpapakain ko sa inyo. Ouch. So there are people na naranasan ko doon, nasa Madonna kami, nung nagpa-feeding program kami sa bigay ng mga bigas, bigay ng mga, hindi pa ako pastor noon, bigay ng mga damit, and so on and so forth. Daming tao. Pila-pila, daming tao. Ang purpose ng feeding program is to invite them the following Sunday. Diba? Tapos nung dumating yung linggo, alam niyo yung ginawa ng mga tao? Pinadala yung mga anak. Yung nakapila, during sa kanyang pilahan, yung magulang nandun. Pero pagdating ng linggo, mga bata, mga anak yung dumating. Ano nangyari? People only show up because they will receive something. And that is a wrong way of following the Lord. And that's a wrong way of following Jesus or following your leader. Kaya kami minsan sumusunod sa leader mo kasi nagbe-benefit ka. Ano yung benefit na nakukuha mo sa leader? Iba-iba. Kasi pagkasama ko si pastor, o kasama ko si ate, si kuya, kasi pakiramdam ko, may pamilya ako. Pakiramdam ko, meron akong barkada. Pakiramdam ko, may kaibigan ako. And so on and so forth. Pakiramdam, lagi akong busog. Lagi akong nililibre. Alam mo, hindi kong gano'n. Lagi may kape. Diba? Tila may katabi mo, kapatid, huwag naman gano'n. Yan. Diba? The problem with these people who only show up and follow because of benefit, we teach them what we teach them. We teach them one thing. What is the word? Laziness. Bakit? Kaya ka nagpapakita kasi you teach them laziness. You do not discipline them. Therefore, nagpapakita lang sila kasi meron silang
matatanggap. Tinuturuan natin sila maging tamad. Tinuturuan natin sila huwag magkaroon ng disiplina. Huwag magkaroon ng commitment. And there's something with that. Paano kung wala nang nakukuha? Wala na. Paano pag hindi mo na nararamdaman na yung pastor mo ay barkada mo? Hindi na ako susunod sa'yo. Hindi mo na nararamdaman yung pastor mo ay kaibigan mo o kapatid eh. So, yung ate mo, dati na tinuturing mo, dati may nagsabi sa akin ito. Long time ago, na-remind ako sa leader ng church, nasa Bizanin pa yung church natin. And sabi, pastor, nagbago ko na. Kasi dati, kuya ka eh. Kuya Mike. Kuyang-kuya ka. Kuya ka namin. Kuyang-kuya. Kuyang-kuya yung tama namin yung pagiging kuya ko. Pero nung naging, yung in-emphasize mo na yung pastoral work mo, yung pastor mo, pastor ka na, parang hindi ka, parang may pinagkaibahan yung pagiging kuya sa pagiging pastor. Hindi ko rin alam. Kasi naramdaman niya raw yun. Isa sa leader ng church before. Sabi niya, nagbago ka na. Wala ko siya sa church. Kasi bago na ako. Hindi na ako kuya. Pastor ka. Paano ito kanina? Ito, bago magkita illustration. Bago naman, si Sak eh. Ito. Ito, para sa ito, Sak. Kanina, bago ito, fresh na fresh. Nung dumating si Sak, saka si Irene, hindi makangiti. Napakaseryoso. Si Sak. Talaga. As in, ilang beses ako nakatanong, Irene, kumain na ba to? Kumain na ba to? Ganito. As in, may problema ba to? May sakit? As in, talaga wala ba social battery? As in, seryoso mukha. Di ba? Tama. Yung mga nandito, di ba? Ay. Dapat na yung nagsabi kasi hinihintay niya si Kuya Leo. Leader. Dumating si Kuya Leo, tumayo, dire-diretso. Lumapit kay Kuya Leo, nakangiti. Nagpano kay Kuya Leo. Kuya Leo. O, di ba tuwa-tuwa? Kuya Leo. Paano pag dumating ng pastor Leo? Uy! Paano yun? Hindi mo na makukuha yung benefit ng pagiging kuya. Pastor Leo. Ano yun? Diba? Hindi na ako. Real story ha. Ano yun? Sak, susunod ka pa rin ba? Yan. Hindi mo na makukuha yung benefit ng pagiging kuya. Magagawin sa inyo Kuya Leo. Sak, gawin mo to. Sak, ito gawin mo to. Gawin mo to. Kuya, dati nagluloko-loko pa kita. Ngayon, pastor ka rin. Tutusan mo na lang ako. Diba? Real story. Because unfortunately, when people change, there are things na nakukuha natin dati na hindi na natin makukuha. And sometimes, yung mga nag-benefit na nakukuha natin, nawawala na. Kaya nagkakaroon na dito na feeling family eh. Therefore, alis na ako ng church. Listen, hindi ko na feel yung family. Bakit? Dapat-dapat ko yung family. Hindi ko na nakuha yung benefit ng family. Hindi ko na feel yung wala naman nakukuha ang blessing sa Lord. So therefore, Lord, hindi na ako susunod sa'yo. Sabi ko sa inyo, pagpo-combine ko yung God sa yung spiritual sa physical. So what's the solution here? Teach them this word. Commitment. Sabihin mo nga, commitment. Wala ka sabihin mo, commitment. Ano commitment? Commitment is hindi nakadepende dun sa benefit na makukuha mo. May makuha ka man o wala. Hindi. Magpapakita ka kasi committed ka. Is that an amen? Susunod at susunod ka dahil committed ka. Lord, susunod ako kahit i-bless mo ako o hindi. Susunod ako. Is that an amen? Di ba? Amen. O Kuya Leo, sabi niya, susunod ako sa iyo kahit maging bishop ka pa. Di ba? Hindi, pastor na, bishop na. Sa mga hindi po nakakaalam, mataas pong position ng bishop, okay? Mataas po yun. Okay. May hawak ng mga churches yun, marami. Okay. Yan. Diba parang gano'n? Parang, I will follow you, pastor, kahit wala na makuha
want benefit, I will stay here, and so on and so forth. Why? Because I'm committed. And that commitment is a decision that you need to make. Parang kay Lord. It's a decision that we need to make to God, that we need to decide, Lord, I'm committing myself. And sabi mo sa katabi mo, kapatid, nag-decide ka na ba na mag-follow no matter what? And that's the word, no matter what. Okay? Tuloy tayo. So, tanong. 1, 2, 3. Sino ka doon sa tatlo? Bago may tuloy. Tanong mo yung katabi mo. Pag yun nasagutin na, tanong mo yung katabi mo. Sabi mo, sino ka dyan? Diba? Are you number 1? Who follow because of power? Are you number 2? You follow, but you dictate. Or are you number 3? You follow because there's a benefit. Parang pastor, napaka-negative naman yan. Number 4, John chapter 6, verse 30. John chapter 6, verse 30. Sabi dito. Okay. Therefore, they said to him, what sign will you perform then? Anong sign ang ipapakita mo ngayon? That we may see it and believe you. Ano nga yung papakita mo nang maniwala kayo? Pabihira naman. Kakagaling lang ng mga may sakit. Kakakain lang ng 5,000 mahigit. Tapos maghihingi pa kayo ng sign? Pansin nyo? Ang gulo, di ba? Andun sila. Nakita nila may sakit. Nakakain sila. Pero nanghihingi pa rin ng signs. Parang, bigyan mo pa kami ng patunay sapagkat yung pinakita mo, hindi pa enough. Diba? Diba? Sa verse 30, diba? What work will you do? Ano papakita mo? Galaw. Ano papakita mo? Gawa. Diba? Para maniwala talaga kami na ikaw yung Panginoon. There are people who follow but always demand. Mga demanding. Why do you follow? Because you can demand? Demanding means ang spirit ng arrogance. Yabang. Ilabig ka tabi mo. Kapatid, sabi mo. Kapatid, bulungan mo, sabi mo, kapatid. Bulungan mo, sabi mo, kapatid. Huwag mayabang. Arrogante. Matibad eh. Nakita na. Nag-benefit na. Diba may testimony na. Nakita na, na-experience na. Hindi pa na-kontento, magde-demand pa. Pamihira naman. Nabusog ka na, magde-demand ka pa. Diba? Diba? There are people, unfortunately, there are disciples. I'll take note. There are disciples who's demanding, Pastor, bakit yan na naman ang preaching mo? Bakit yan na naman ang teaching mo? Bakit yan na naman yung damit mo? Buti na lang dito. Sabi ko, huwag mo nang isipin ng pastor niyo ako. Alam niyo ba sa ibang simbahan, sinupunan nila yung suot ng pastor? Aware ba kayo? Aware ba kayo sa ibang simbahan, pinupunan nila yung teaching ng pastor? Hindi kino-correct yung context. Kino-correct, bakit yan na naman? Ang bilis naman yung pastor. Dapat iba yung preaching mo. Dapat ganito preaching mo. Dapat prosperity lang. Totoo yun. Sino nagda-demand? Yung mga elders. Yung mga leaders. Basta dapat ang preaching mo yung magaan lang. Parang ganito. Jesus, pakita mo sa amin ano pang kaya mong ibigay para maniwala kami. Pastor, ipakita mo to, ano pang kaya mong gawin para sa akin para talagang sumunod ako sa'yo, hindi ako mawawala sa pagsunod sa'yo. There are people who demand. There are people who have this arrogant spirit. Dapat ganito. Kung unless gawin mo to, hindi ko gagawin ito. Parang kapareho lang siya ng dictation. Mas malalim lang. Amen. Buhay pa ba? Hindi ka tabi mo, buhay ka pa ba? Diba? Pastor, unless pagbigyan mo ako, saka ako susunod sa'yo all out. And you have a problem. And sometimes ganun tayo. We demand so much from the Lord. But the problem here is, demanding anything will not bring you success. It will not bring you prosperity. It will not bring blessing sa buhay mo. It will not bring breakthrough sa buhay mo. Bakit? Demanding something is a form of arrogance.
Lalo na yung wrong demand na tinatawag. Siyempre, ang context natin dito yung maling pagdedemand. And arrogance is a form of pride. And the Bible says, pride comes first before the fall. Taong ma-pride, babagsak at babagsak. Ang taong arrogante, babagsak at babagsak. Ang taong mademand ng mga maling bagay, babagsak at babagsak. Anong solusyon? We hate this word, but this is the solution. Therefore, submit to one another. Sabi mo sa katabi mo, submit. Nakasama mo, sabi mo, submit. Submit. Nakasama pa, sabi mo, submit. Submit, di ba? Bilisan natin. So, submit. So, therefore, submit. You can, if you want to define, bakit? Kasi, nagdedemand ka kasi may gusto ka mangyari. So, ang solution doon, you submit. You submit to God. You submit it to the Lord. Then, tuloy tayo. Number 5. Verse 41 to 43. Diba? 41 to 43. Sa name. Then the Jews then complained about him because he said, I am the bread of life which came down from heaven. And they said, is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he says, I have come down from heaven? Jesus therefore answered and said to them, do not murmur among yourselves. Dito, nagturo na Panginoon, sabi niya, those who eat my flesh, those who drink my blood, will be the one who really follows me. Tapos sabi nila, napakahirap naman yung paano nangyayari ito at ganyan-ganyan. Hindi nila naiintindihan eh. So therefore, hindi nila naiintindihan, nagsimula silang mag-murmur. There are people, those who follow Jesus or those who follow, but also murmur and grumble. Ano yung murmur? Mareklamo. Kasama yung plain dito. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba ay mareklamo? Tanongin mo, ikaw ba? Ba? Ikaw ba ay ma-murmur? Ikaw ba ay mag-grumble? Hindi mo naiintindihan. Kailangan nag-murmur. Take note the context. Hindi nila naiintindihan. Kaya sila nag-murmur. Eh, ganun din tayo bilang Kristyano. Pag meron tayo hindi naiintindihan, bakit naman ganyan si pastor? Bakit naman ganyan si ate? Bakit naman ganyan? Bakit naman ganyan Lord? Bakit naman ganito? Bakit naman ganyan? Di ba? Murmur. When you start to ask na magsalita, bakit naman ganyan? Bakit naman ganito? Bakit naman ganyan? And so on and so forth. That's murmuring. What is murmuring? Nag-uusap-usap kayo sa likuran. Ayun. Dito kasi nag-uusap-usap dito eh. Tama na natin. Ayun, sa sarili ni murmuring. Okay. Another one. Hindi, tama naman sa sarili. Another one is this. Okay. Another one na klase ng ganito is sometimes when we don't understand certain things, I need you to get this. Pag hindi natin naiintindihan, ang hirap sumunod. Tulad dito, may teaching si Jesus, hindi nila kayang tanggapin, hindi nila naiintindihan yung teaching na yun. So therefore, they assume na ganito yan. Ito yan, paano naman? Ano yan, kakainin ka namin, iinumin namin yung dugo mo, ano yung vampira, cannibalism, hello, saglit, okay ka lang? Diba? Hindi na naiintindihan eh. Kaya nagsimula silang magsalita. Guys, when you don't understand, hindi yun dahilan para mag-murmur, mag-grumble, o complain. When you don't understand, if you cannot understand yung sinasabi sa'yo ni Lord, you just trust Him. When you cannot understand yung sinasabi sa'yo ng leader, hindi mo naiintindihan yung pinapagawa sa'yo, you trust God. You don't murmur to your leader, you don't grumble, you don't complain. Amen. You trust God. You don't need to understand first before you follow. Amen. You will understand after you follow. Amen. The principle of the Bible is sumunod ka muna bago mo maintindihan. Hindi yung ipaintindi mo muna sa akin bago ka susunod. Principle ng mundo, ipaintindi sa iyo bago ka sumunod. Principle ng Bible, sumunod ka, saka mo maiintindihan. Amen. Kaso anong principle ang ina-apply natin? Tingnan yung katabi mo. Isa ka ba doon kapatid? Isa ako dito. Oo, isa ako dito dati. Isa ako sa mga murmurs. Isa ako sa mga murmurs. Kaya pa. May dalawa pa. Kaya pa sabihan. Kaya pa. Okay, number 6.
Overturn naman tayo. Number 6. Pero kailangan to. Ito, kakaiba to. John chapter 6, verse 66. John 6:66. Grabe. Ano kalagay sa John 6:66? Okay? Sabi from that moment, many of these disciples turned back and no longer accompanied him. Bakit? Taas mo ng konti, kapatid. Leo, gawin mo 65. Taas mo ng konti. Isa pa, 64. Ano ba yun? 60. 60. Sabi dito, therefore, when many of the disciples heard this, they said, this teaching is hard. Who can accept it? Tuloy. Yan. Jesus, knowing himself that his disciples were complaining about this, asked them, does this offend you? Okay, period. Does this offend you? Obviously, yes. That's why in verse 6, in chapter 6, verse 66, they left. Take note, they left. At ang sabi doon sa 66, many, sabi mo nga, many. Ano nakalagay? Sino yung, anong tawag doon sa mga umalis? Ano nakalagay? Disciples. Hindi believer. Hindi member. Hindi lang follower. Take note ha. Pareho na tayo ng Bible. Disciples. Who are disciples? Disciples are those who listen to the teaching of Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw yun. Disciples are those people who will believe in the Bible. Disciples are those people who pray. Disciples are those people who worship. Disciples are those people who serve God. Pero nung na-offend na sila, umalis. John chapter 6 verses 66 ang sabi nila dito, these are the fellowship of the offense, of the offended. Fellowship of the offended. Wala yan dyan. Okay. Oo nga pala. Pero sa alimang sa namin na yan. Okay? Because there are people who follow Jesus, who follow us, unless they really understand yung tipong ang tawag dun sa makalikan ng offense or hindi mo offense. Compromise. There are people who follow you, who will follow you as long that you're willing to compromise. May isa akong natutunan. Ang kasalanan ng pastor sa atin, I need you to get this, okay? May isa akong natutunan sa inyo. Ang isang malaking kasalanan ng pastor, kompromiso. Ang pastor, willing handa siya mag-compromise ng values, ng bagay-bagay, so on so forth. Bakit? Kasi ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng stress. Basta ayaw niya, baka iwanan siya. Kaya therefore, kahit na ayaw niyang gawin at sabihin sa'yo yung bagay na yon, kasi pag sinabi niya sa'yo, magtatampo ka, mag-isolate ka, mawawala ka. So kahit na ito preaching na to, ayoko niyang preaching na yan. But therefore, kahit na dapat sabihin, hindi na lang sinasabi kasi may mau-open. The question, does it help you? No. Maraming pastor ang kasalanan ay compromise. Even myself, alam niyo yan, para hindi na tayo mag-away, hindi na lang magkasalita. May mga topic at issues ako na hindi kita touch. Kasi pag tinouch ko, maghahalo ang balat sa kinalupan na naman. At nakakasawa talaga sa pastor yun. Pero tama ba yun? Of course na. According dito, hindi tama yun. Bakit? Offense. And sometimes hindi lang kay pastor ha. Sama natin si Lord. Minsan na-open tayo kay God. Bakit? Kasi hindi binibigay ng Diyos yung gusto natin eh. At may mga Kristiyan offended sa Diyos. Totoo yan. May mga Kristiyan na nagtatakbo sa Lord. Marami yan. Nasa simbahan ka pero wala. Andito ka pero wala. And one word I will give to you again, guys. I need you to know. 2 words for that. Humility and submission. Humility and submission. Humility will teach you
to trust the Lord no matter what. Humility will teach you na kahit nasaktan ka na, kaya sabi sa Philippians, consider others better than yourself. Mas kaya niya lang nagawa yun kasi meron siyang magandang plano. Kaya lang nagawa sa akin ito ni Lord. Kaya kasi may alam ko naniniwala kung may plano ng Diyos. Kaya lang sinabi ito ni Pastor kasi naniniwala ako na may plano si Lord. Sabi dito, sabihin ko na nga ito, sino sa inyo, sabi ko, hindi ba nakatuloy na pastoral? Ngayong preaching na ito. Worship team, prepare tayo. Kinayasa sa gitara. Sino sa inyo na napagalitan ka na, napagsabihan ka na, hindi lang ng pastor, or spiritual leader, o kahit sino pa man, napagsabihan ka na, napagalitan ka na, at sabihin natin nasaktan ka. Nasaktan ka talaga, nadurog ka. Oh, I need you to get this, everyone. Oh, nasaktan ka na, nadurog ka. Pero instead na ma-offend ka at magtampo at mag-isolate at worse is umalis, ikaw pa yung nagbigay ng love gift. Ibigay ka, pastor, na-bless ako sa iyo. Diba? Ang hirap, diba? Parang sinaktan mo na nga ako, sakit ka nga ng mga sinabi mo ba? Bless pa kita. Wait lang. Pa-imagine this, na dumating yung time that you were hurt and you were in pain because merong bagay na hindi sa'yo binigay ng Diyos at talaga nasaktan ka. May mga Kristyano na dahil nasaktan na, nagtatampo na, hindi na nagpapakita at hindi na pumunta na simbahan. They were offended. So sabi ko, really, di ba? God sa kanon. At yung physical and spiritual. And there are people na hindi na talaga. They stop serving the Lord. They stop attending the church because nasaktan sila, may nangyari sa buhay nila. And what happened is this. They stop serving God. And anong resulta? Kailangan sila palayo sa plano ng Diyos. Offense. Guys, pasadaan ko lang. 1 minute, then we're going to number 7. Offense will make you decide to change. Yun nga lang, anong klaseng pagbabago. When you were offended, you have the ability to make a decision to change. Kasi na-disturb ka emotionally, na-disturb ka mentally, and you're offended kasi may nag-try doon sa'yo, may offended kasi may hindi binigay sa'yo, you were offended kasi may sinabi sa'yo, you were offended. No matter whatever the reason is, at the end of the day, mag-iisip ka. Anong iisipin mo? Ayoko na, aalis na ako, or Lord, baguhin mo ako. Lord, baguhin mo ako. Hindi yung tipong, hindi mo na dahil sa ginagawa mo, halimaw yung mga taong kausap mo. Alam niyo sa pastor, aminin ko sa inyo, ilang tao nagsabi sa akin, demonyo ka. Disciples sa church. O, laliman natin. Leader ng simbahan. Papunta ni Satanas. Ano ba? Ginagawa mong demonyo yung mga sumusunod sa'yo. Pastor, nasa simbahan pa rin ba yun pagkatapos ng pagkasabi mo, pagkasabi sa'yo, oo naman. Minahal mo pa rin, pastor, oo naman. Pero na-offend ka ba? Oo naman. Offend ako. Kasi tuwing dumating yung time na yan, tuwing re-respect sa akin ng gano'n, kasagutin ko rin din nag-aaway kami. Na dumating yung time, sinabi ng Lord sa heart ko, huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin. At anong sabihin sa'yo, huwag mong pansinin. And I made a decision hindi pansinin. And praise God. It brought healing. Hindi man lang na-restore yung relationship, hindi man lang siguro na wala man lang siya sa akin sa pagsunod sa akin. Pero, isa siya sa mga, I'll tell you, nga pag may kailangan ng simbahan, isa sa mga pwedeng asahan ko. So, what does it mean? It means when we are offended, kahit ano pa yung dahilan, guys, listen everyone. You have the ability, or you have an opportunity, the right word is opportunity, to change. For better. Forgive, accept.
Sabihin mo nga sa katabi mo. Sabihin mo nga sa sarili mo, forgive. Sabihin mo nga, forgive. Para ayaw niya. Sabihin mo nga, forgive. Sabihin mo, accept. Hindi. Hindi. When you're offended, ano? Pag we're offended, get mad and leave. When somebody's offended, I'll get mad and I will leave. No. When a Christian is offended, we forgive and we accept. Is that an amen? Amen. Wala ka na rin. Amen ba? Amen. Hindi yung may magdating sa akin, Pastor, kasi hindi mo naiintindihan at hindi mo pinapayagan pumunta dito. Ito nararamdaman ko, ayoko na mag-church, aalis na naman ako. Diba? Kasi ayaw ni Jesus ng 6. Ang gusto niya yung pang-7. Ano yung pang-7? Sabi dito sa verse 66, from that time many of his disciples went back. Chapter 6, and verse 66, went back and walked with him no more. Then Jesus, sabi sa 67, then Jesus said to the 12, do you also want to go away? Umaalis na sila. Umaalis na sila. Yung 5,000. Umaalis na yung 1,000 mga tao. Umaalis na yung sinabi nilang puno. Disciples sila. Umaalis na. O kayo Pedro, kayo dito. Diba? Umalis sila. Di ba ba kayo sasama? 68. But Simon Peter answered, Lord, saan kami pupunta? To whom shall we go? You have the words of eternal life. That's it. You have the words. Lord, saan kami pupunta?